Okay, good day everyone. So, ang lesson natin, we will be giving or I will be giving you an introduction for the fluid mechanics. So, dito tayo magsisimula. Ito yung mga bagay na kailangan nating ma-establish, ma-introduce sa inyo uh, so that we can move forward for more advanced topics here sa fluid mechanics. So, as an introduction, so fluid mechanics, this is the study kung paano or how the fluids behave. So, how they behave and what are their effects. So, ano ba yung effect nila sa mga structures? Specifically, kumbaga yun yung tinitingnan natin. As engineers, ano yung effect ni water, ng liquids or ng gases sa structures natin? So, common dyan yung mga dam, di ba? Paano sila nag interact sa environment and sa mga bagay na dinedesign natin. So, marami niyang key applications sa aeronautical, sa mga flight dynamics, sa mechanical engineering, sa mga turbines, sa mga planta, di ba? Sa mga machines. And sa civil engineering, yan, sa water supply networks, sa drainage, and sa dams. So, sa mga discussions natin, you'll notice that we are giving more emphasis or yung focus, especially ng mga sample problems natin, iikot yan sa mga supply networks, sa mga drainage, sa mga dams, sa mga floodgates. So, as you can see, ang lawak ng applications niya, but you'll rarely see sa mga sample problems natin na may mga flights, di ba? Na may mga mixing equipment. So, hindi natin masyadong matatouch yung mga ganong example. Kasi hindi naman yon yung covered natin as a civil engineers. However, the underlying principles, aaralin natin 'yon. Okay? So, punta tayo sa kasunod. So, ito yung mga branches or the branch of fluid mechanics. So, we have three of them: the hydrostatics, the kinematics, and the fluid dynamics. So, ano ba si hydrostatics? We analyze yung mga forces na ini-exert ng ating fluids at rest. 'Di ba? Yung mga fluids or yung mga liquids na nasa dam, nasa mga reservoir, not moving at all. So, hydrostatics 'yon. If it involves movement, merong mga gumagalaw na liquid, yung mga sa irrigation, sa canals, 'di ba? Gumagalaw 'yon, nagfo-flow. So, that is fluid dynamics. So, kapag kinematics naman or fluid kinematics, ang focus naman nito is more on the geometry and the patterns of fluid, pero hindi natin fina-focus yung forces. And in our discussions sa mga paunang part ng hydraulics, we will be focusing on the hydrostatics, the fluids at rest. And sa mga later parts ng ating chapters, doon naman madidiscuss or matatackle yung fluid dynamics. So sa fluid kinematics, you'll notice that here and there, pero yung dalawang yon, yung hydrostatics and yung fluid dynamics, ma-encounter at may encounter natin yan, talagang mapapansin nyo yung focus natin dun sa dalawang branch ng fluid mechanics na yan. Okay? So before we delve dun sa mas deeper or sa mga solving, importante, okay? Binibigyan talaga natin ng emphasis ang importance ng units dahil si hydraulics is solving type talaga na or maraming concepts and maraming formulas. Understanding yung mga units niyan ay importante. So meron tayong 5 basic physical quantities na may encounter dito. Yung length, di ba? Time, mass, force, and temperature. Although, di ba? Si temperature medyo hindi natin masyadong natatouch yan. Okay? Nandyan siya, pero medyo malayo yung focus natin. Itong apat, yung length, yung time, yung mass, and force, importanteng maintindihan natin ano yung mga units niyan. Si length, kapag tayo ay naka-US,
or English unit, foot ang ating pinaka-basic na ginagamit na unit dyan. And kapag metric naman, so meter. Sa mga discussions and sa mga sample problem, parehas kasi natin nagagamit to. This is due to the fact that the references na ginagamit natin ay magkakahalo. So, depende yan sa reference na gagamitin ninyo. May encounter nyo yung parehas na system of units na yan. So, importante maaral nyo parehas. So, for time, we use the second. And for mass, kilogram para sa SI, slug para sa English or sa US, customary unit. And para sa force, pounds and newton naman sa SI. So alam natin, 'di ba, yung formula sa force is equal to, lagyan natin dito. Uy, wait lang. Force is equal to mass times acceleration, right? And kung ating titingnan, ito ay para mas madali nyong matandaan if not aware pa. Si mass, ano nga yung unit, 'di ba? Kilogram. Kilograms. And si acceleration, right? Meters per second squared. Diba? So kapag multiply natin ito, yung mass and acceleration, which is equal sa force, ito ang mabubuong unit. And itong unit na yan, yung collective tawag natin dyan, or equivalent yan, collective equivalent yan is 1 Newton. So 1 Newton is equivalent to 1 kilogram meter per second squared. So hopefully, malinaw sa atin yan. And then, yung temperature, Rankine, Kelvin, Fahrenheit, and degrees Celsius. So, wag kakalimutan, although basic na to sa atin, but still, we have to refresh, di ba? Para hindi nyo makalimutan yung mga ganyang bagay. Next, yung dimensional homogeneity. So, ano ba to? Ano ba yung dimensional homogeneity na sinasabi niyo, sir? So, ang ibig sabihin nito, nire-require natin na kapag tayo ay nag-add, common kasi ito sa hydraulics, so importanteng ma-discuss to. Kapag tayo ay nag-add ng mga bagay-bagay sa hydraulics, okay, kailangan yung mga units niyan, ng mga pinag-a-add natin, parehas. And yung perfect example natin dito is yung Bernoulli's equation, which will be discussing or may encounter natin yan sa chapter 5 pa naman. Medyo matagal pa. Medyo kalagitnaan pa ng semester. Pero ito yung formula ni Bernoulli, or Bernoulli's energy equation. Okay? Pag sinabi nating dimensional homogeneity, although nag-add tayo ng iba't ibang term, ito, and ito, tatlong terms yan, magkakaparehas yung units niyan. Diba? So, how did it happen? Nakita mo, Z lang dun sa kabila. VV squared over 2G dito sa nasa gitna. P over, or rho over, actually P yan. P over specific weight, yung nasa pinaka left side. But all of that, parehas yung unit. Yun ang ibig sabihin ng dimensional homogeneity. Lahat ng mga additive term, lahat ng pinag-a-add nating term, dapat nag-share sila ng exact same unit. Again, si hydraulics kasi ay formula extensive yan. So, dapat marunong kayong mag-check ng mga units and then naiintindihan nyo kung ano dapat yung unit ng particular solution or particular concept na yon. Halimbawa, pressure. Ano ang unit ni pressure? Meron kasi mga instances, halimbawa, nakalimutan mo yung formula, kapag magaling kang mag-check ng units, 'di ba? Kaya mo pang i-get around 'yon, kaya mo pang magawa ng paraan kapag marunong ka mag-check ng units. So anyway, ano ba yung tatlong additive term na tinutukoy dito? Meron tayong pressure head, velocity head, and elevation head. So si pressure head, okay, mas ma-discuss natin yan sa mga later part. Yung P sa taas, pressure yan. And ang unit pressure, so maybe magkaroon na kayo ng idea, pwede nyo nang i-note, yung unit ng pressure, mauulit din naman to later on. Yan ay Newton per meter squared.
And equivalent yan sa Pascal. Okay? Ever heard of Pascal? So hopefully narinig nyo na. So yung Pascal and Newton per meter squared, parehas yan. Equivalent yan. 1 Newton per meter squared is equal to 1 Pascal. And yan yung metric. Metric ha? Metric unit ng pressure. And yung specific weight naman, yung ganon, yung sa baba, okay, or unit weight, if you are more familiar dun sa term na yon, ang unit niyan ay Newton per cubic meter. So hopefully, nagkaka-idea ka na sa mga units. Tandaan niyo yung mga units na yan para hindi na kayo magkamali sa mga problems na involve ang mga units. Okay? Now, if you can see, nang dinivide natin yung pressure or yung dinivide natin ang unit weight sa pressure, ang resulting term ay meters or meter. The same with velocity head. So, pwede nyo namang aralin yan in advance if you'd like to, pero matagal pa yan. Mas aaralin natin kung ano yung ibig sabihin ng tatlong yan later on. Is v squared over 2g, wherein v is velocity. So, alam nyo na yung velocity, di ba? Meters per second. And para naman sa g, gravitational acceleration, that is meter per second squared. Now, kapag dinivide natin yung dalawang yon, di ba? Meters din yung result. So, it's amazing. So, hopefully, medyo nagigas yung tinutukoy ko. It's amazing how different additive terms, completely different entities. Imagine pressure, unit weight, velocity, acceleration. Lahat sila, di ba, meters yung result. And then, yung elevation head. Kung ikaw ay aware sa potential energy, di ba, related yan sa height, okay, doon galing yan, yung elevation head natin. So, these three are energy or tinatawag din nating energy head. Ano ba yung extent ng energy na kinikerry nung ating liquid. Liquid yan sa mga pipes. Okay? And sinasolve natin yan using this Bernoulli's energy equation. Ina-add natin yung energy due to pressure, due to velocity, or kinetic energy, yung velocity, and due to potential energy, yung height natin. Okay? So, once nag-add kayo ng mga bagay-bagay sa mga formula natin, lagi nyong tatandaan yung dimensional homogeneity. Kapag mag-add kayo ng mga terms, mag-ingat, i-double check, nandun pa ba? Nasa tamang daan ka pa ba? Okay? Next tayo. Yan. So, ito yung ilan sa mga problem solving tip. So, medyo maaga pa to para sa mga problem solving, but again, so, gagawin na natin. So, aralin nyo, i-check nyo na to. I-note nyo na. I-check ko yan, lista mo. Ano yung problem solving tip natin? So, si hydraulics kasi, yung fluid mechanics, kailangan nyo talaga dyan ng active engagement. Although, this goes naman sa lahat ng mga course sa college. But, again, just to remind you, diba? Yun naman ang goal natin. So, mastering the subject aligns with Aristotle's principle. Sabi niya, what we have to learn to do, we learn by doing. Kung gusto mong mag-gets talaga, kung gusto mong ma-master ang subject, not this one, but other subjects as well, what we have to learn to do, yung gusto mong matutunang gawin, kung gusto mong matutong mag-solve ng hindi tumitingin sa solution, kung gusto mong matutong mag-solve ng mabilis, kung gusto mong gumaling sa pag-solve, matututunan mo yon by doing. Kaya nga laging pinapaulit-ulit sa inyo ng mga instructors nyo, mag-practice ka, mag-solve ka. Di ba? Sinabi pala yun ng sinaunang tao ni Aristotle. So, kung di mo kilala, sikat sa FB yan. Search mo lang. So, magaling yan. So, meaning, yan, success relies heavily. So, that's true naman. Naniniwala tayo dyan. I do not know about you, but I believe sa sinabi ni Idol. So, hands-on practice, attentiveness in lectures, and reading. Okay? So, ano yung mga core principles na kailangan yung tandaan? Active practice. So, sinasabi na agad natin to sa simula pa lang semester para magas yun na, di ba? Through direct application,
rather than passive reading. So, okay namang makinig muna kapag hindi pa nage-gets, makinig muna, manood muna ng mga videos sa internet. But nothing defeats talaga yung pagpa-practice. Kailangan nyo talagang mag-practice on your own nang hindi tumitingin sa solution. Focus preparation, ano? Pay close attention to lectures, and magbasa, mag-aral, mag-advance study, mag-post study, di ba? And then, kung kaya nyo naman, kung if ganun kayong klase ng student, maganda din na malinis yung inyong notes. So, ako kasi personally, pangit yung mga notes ko ng college, kahit nung nagbo-board exam na ako. Pero kahit ganun ako, naniniwala pa rin ako na okay din, na maganda yung sulatan mo. Di ba? Maganda na may ganun. Ako kasi, ang nangyari naman sa akin, dahil pangit ng sulat ko, lagi ako nanghihingi ng notes sa aking mga kakilala. Which, mabuti lang naman, may ganun. May ganun akong kakilala. Pero kung wala kayong ganun, eh, mas maganda yung inyong sulat para makapag-review kayo ng maayos. Okay? So, dito na tayo. Ito na, mga basic fluid properties. Okay? Basic fluid properties. So, ano ba pag sinabi mo ng fluids? Okay? So, yung fluids, pasimplihan lang natin, syempre merong textbook definition. Pag sinabing fluids, okay? Yan yung mga pasimplihan lang natin flow. Right? So, pag nagfo-flow, hindi lang po yan tubig, hindi lang yan water, hindi lang yan liquid. Kasama dyan ang gas. Pag sinabing fluid, liquid, and gas yan. Nagfo-flow ang gas, di ba? Hindi nga lang natin masyado nakikita. Kasi nga gas, di ba? But again, in general term, for sure naman, kapag narinig natin yung fluid, ang unang naiisip natin liquid, okay lang naman. Pero at least, aware tayo na pag sinabing fluid, kasama ang gas dyan. Pero, ayun, basic fluid properties. Ito ay general sa lahat ng mga fluid. Mapa-water, mapa-liquid, or mapa-gas. But dahil hydraulics tayo, guess mo na yun. Malalaman at marirealize mo, puro mga liquid ang kino-cover natin sa mga examples, sa mga ine-explain na concept. Kasi nga, doon naman talaga umiikot yung hydraulics natin. 'Di ba? Yung dam naman, 'di ba, hindi naman hangin yung nakalagay doon, 'di ba? Tubig naman, yun ang ginagawa natin ng mga engineers. Yung mga floodgates, yung mga flood control gates. 'Di ba? Water naman yung nakalagay doon, hindi naman air. So, water talaga, liquid talaga yung aaralin natin dito sa hydraulics. So, unang-una diyan yung density. So, hopefully, medyo may idea na kayo diyan. So, si density, unang formula mo, 'di ba? Mass per unit volume. Okay, ito yung formula niya na mass per unit volume. So, ano yung units niya? Di ba si mass naka-kilogram? And yung volume, right? Cubic meter. So, sa SI, ito ang unit niya. Kilogram per cubic meter. So, tatandaan yung mga units. Ayoko makakita ng mga units. Nagkakamali pa ang mga estudyante. So, hopefully, pumasok na yan sa ating utak. Okay? And then, sa FPS or sa English unit, so yan ay slug per cubic feet. So si density, again, mass per unit volume. So meron tayong ilang key takeaways sa liquid density. So yung liquids, yan ay incompressible. Okay, ano ba ibig sabihin ng incompressible? Doon na lang tayo sa keyword, compress. Ano pag sinabing compress or nako-compress? Kapag kaya nating i-compress, ano bang example ng nako-compress? Yung mga squishy toy, yung mga clays, di ba? Pag ginawa ko yun, kayang lumiliit yung volume nila kasi nako-compress na. Pero yung liquids, yan ay incompressible. Na-try nyo na ba? Na-try mo na bang i-compress yung liquids? I bet hindi nyo pa kaya or hindi nyo pa nagagawa sa buong buhay nyo. Kasi nga, incompressible sila. Kahit ilagay mo sa container yan. Na-try mo na ba yung Coke, 'di ba? Yung walang laman, yung naubos na yung laman na Coke, yung bote ng Coke or 1.5, sinry kong punuin ng tubig yun ng bata ako. 'Di ba? Kung punong-puno na yung 1.5 liter ng Coke na plastic, punong-puno ng tubig. Tapos sealed na yung cup, so wala nang hangin sa loob. Kahit anong pisil mo doon, hindi mo kayang pisilin.
Kasi nga, yung liquid, incompressible, amazing, right? Pero yung mga clay, solid yun. Pero nako-compress natin. So yun talaga ang trait ng mga aaralin nating liquids dito. So most of the liquids na pag-aaralan natin sa hydraulics, they are incompressible. Oil, water, mercury, yun yung mga common ha, yung mga common. Kasi yun din naman yung na-encounter natin in real life. So, lalo na sa CE, water mostly. And water is incompressible. Kaya din nagagamit natin si water sa mga hydraulic jacks, yung nakakapag-lift tayo ng mga heavy objects, gamit lang yung tubig. So, dahil yon for this particular trait ng ating liquids, yung pagiging incompressible. So, because changes in pressure cause negligible density variation. Of course, sa totoong buhay, meron yun na kakaunti. Pero, napansin mo ba ang sinabi dyan? Treated practically incompressible. Nako-compress pa rin naman. Pero, halos zero na. Di ba ganun tayo sa engineering? Pag sobrang liit na relative sa mini-measure natin, wag mo nang ilagay, neglect mo na yon, wag mo nang pahirapan ng sarili mo. Okay? Pero yung density ng ating liquids, okay? Water, to be precise, yung mga common, pabago-bago yan. Depende sa temperature. So, nung tayo mga senior high, naaral natin yung mga gas laws, yung mga ganon, alam natin na may relationship ang temperature sa volume and sa pressure. Okay, nakalimutan ko na ng tawag, Boyle's law ba yun? Or ano? But, alam natin na may effect yun. So, paiba-iba. Okay? Pero, as we discussed, marirealize nyo na although paiba-iba yung density ng liquid, meron tayong ginagamit na density ng liquid, ng water, kapag walang sinasabing temperature. So, sa mga problem kasi, hindi laging sinasabi si temperature. Most of the time, wala. So, meron tayong ginagamit na density. Ano yon? Yung 1,000 kilogram per cubic meter. Kumbaga, ito yung standard na reference liquid natin, standard reference density. So, tatandaan nyo yun. Kapag walang binigay na kahit anong given about the density of the water, automatic, 1,000 kilograms yan. Okay? So, tatandaan nyo yan ha. Hindi ko to binabanggit lang para mema-mema lang. Magagamit at magagamit nyo yan. Okay. So, next tayo. Next property. So, yung kasunod na property, yung nauna, density, di ba? Ang kasunod na property is specific weight or tinatawag din ito na unit, 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 unit weight. So, hopefully familiar kayo sa term na yon, specific weight or unit weight. So, ito naman, yan yung gravitational force exerted on a fluid per unit volume. Pasimplihin natin, yan din ay tinatawag na weight per unit volume. Ano? A specific weight is weight over volume. Halos magkamukha sila ng density, di ba? Kung mapapansin, si density gumagamit ng mass. Okay, mass per unit volume. Si specific weight or si unit weight, ito naman ay gumagamit ng weight. So ano nga ang relationship ni weight and ni mass? Ito na pala, nakalagay na dito. You know? Diba? Weight is equal to mass times the gravitational force. So kapag yan ay ating sinubstitute, doon, saan ba natin isa-substitute? Doon, i-substitute mo doon. Okay? Or dito na lang, dito na lang. Weight is equal to mg. Yan, so si W, alam natin, di ba? I-manipulate natin yung formula na to. Ito nasa taas. W is also equivalent to density times volume. So, ilagay natin, density times volume. And previously, hopefully naalala nyo, si density is equivalent to mass over volume. So, manipulate din natin para naka-isolate yung mass. So, this will become
M is equivalent to density times volume. Now, yung M na to o yung mass na to, ipalit natin doon sa M na nandoon. This will become density times volume times G is equivalent to ito, unit weight times volume. So, cancel natin yung volume. Ito na yung makukuha yung formula. So, si density, may relationship siya kay unit weight. And ito yung relationship na yan. So, importanteng matandaan mo yan, yung relationship na yan. So, minsan, mapapadali kasi yung solving ninyo kapag alam or natandaan ninyo yung mga ganyang klase ng relationship. Okay? So, we're good na dito sa specific weight, no? Proceed tayo sa kasunod. Okay, punta naman tayo dito sa kasunod, yung specific gravity. So, ano ba itong specific gravity? So, sa specific gravity, ito ay isang dimensionless unit or dimensionless entity or dimensionless property. So, bakit? Kasi ratio siya. Ano yung nire-ratio natin? Di ba kapag ratio ng dalawang bagay, walang unit yun? Okay? So, si ratio, o yung nire-ratio natin is the density, okay? Or specific weight. Nung alin? Nung substance. Saan natin siya kino-compare? Sa standard reference fluid. So, sa atin, sa mga liquids, ang standard reference natin is pure water. Okay? So, si specific gravity, nagre-ratio tayo ha. Nire-ratio natin kung ano man yung specific weight or kung ano man yung density ng isang substance, ng isang fluid. Kino-compare natin yan sa water. Ngayon, dahil si water yung standard natin, sa kanya naka-anchor lahat ng values. Importante na sa ulado mo na kung ano yung density and unit weight ng water. So, ano yung density ng water? Para sa SI, ito yon 1,000 kilograms per cubic meter. Sa English or sa FPS units, that is 62.4 pounds per cubic foot. Okay, so sasauluhin yung mga ganyang values. Ngayon, medyo mas palawakin natin ng konti. So, kailangan din kasi natin si specific weight. Ano yung specific weight ng water? Previously, recall natin na yung formula para sa unit weight is density times gravity, right? So, alam natin na yung density ni water is 1,000 kilograms per cubic meter. And then, hopefully, recall natin na yung gravitational force ay 9.81 meters per second squared. Now, multiply natin. Magkakaroon tayo ng 9810 kilograms meter per second squared. Sana nare-recall nyo to. Kilograms meter per second squared. Ano yan? Yes, Newton. Newton per cubic meter. So, hindi pala natin nabanggit kanina dito sa unit weight. Ang unit nito, nakalagay naman pala dito. Ang typical units niyan is Newton per cubic meter para sa SI. Or pwede rin kilonewton. So, hopefully, alam niyo yung relationship ng Newton tsaka ng kilonewton ha. So, sana at this point, alam niyo na yung kilo. Okay? Kilo. Di ba? Kilogram, gram. Newton, kilonewton. So, minsan, mapapansin niyo yan. Either naka-Newton per cubic meter or kilonewton per cubic meter. And then, sa English, pound per cubic feet. Okay, balik tayo doon sa specific gravity. So, yung unit weight ng water is 9810 Newton per cubic meter. Pwede rin naman. 9.81 kilo Newton per cubic meter. So, ilista nyo na yan. Tandaan nyo na. Dahil magagamit natin yan so much across this whole semester. Okay? So, ito yung formula ng specific gravity. Pero actually, basta gets nyo kung ano yung specific gravity, hindi nyo kailangan ng formula. Di ba? Ratio lang naman eh. So, ano yung nasa taas? Eh di kung ano man yung density or unit weight ng substance ninyo,
And then, i-divide nyo lang yung density ng water and yung unit weight ng water. So, hopefully, nagigets na yung specific gravity. So, example lang natin. So, si oil, yung density ni oil ay 880 kilograms per cubic meter. Ngayon, gusto nating malaman ang specific gravity. Okay, balik tayo sa formula. Ano yung ilalagay sa taas? Yung density ng actual fluid, 880. Divide natin sa density ng reference liquid. So, ang reference liquid natin is water. So, nakita mo na, magic, di ba? 0.88. Now, meron tayo ditong mga, no? Nakita mo yan? Specific gravity ng mga common fluids. So, although may mga temperature dyan, so pwede nyo namang itandaan, pero kahit hindi sabihin niya mga temperature, ito yung mga common. So, ito yung mga common. Halimbawa, walang sinabing temperature lang, sir. Okay? Walang sinabi, ha? Ito yung gagamitin ninyo. Okay? Pero most of the time naman, ibibigay yan. Pero itong mga nasa dulo lang. Halimbawa, yung gasoline. Di ba may range? So, expect ninyo kapag lumabas sa problem yan, ibibigay ang specific gravity niyan. Yung ethyl alcohol, medyo madalang lumabas yan. So, kumbaga, hindi naman unreasonable yung mga ibibigay na problem. Hindi nyo required sa uluhin lahat yan. So, baka matakot ka, ang daming sasauluhin. Hindi lahat sasauluhin. Alin lang yung mga sasauluhin? Itong mercury, yung seawater, and yung pure water. Siguro naman, gets mo na kung bakit one yan, di ba? Kasi siya din naman yung liquid reference. So, kung i-divide mo siya sa sarili niya, di ba, 1 lang yon. So, hopefully, hindi ka nalilito dyan sa 1.0. So, yung seawater, 1.025 or mas common, 1.03. So, kapag tatanungin nyo ako, sir, ano pong gagamitin natin sa dalawa? 1.025 ba or 1.03? So, ang gagamitin ninyo, 1.03 unless explicitly sinabi ko, ito ang gamitin nyo, 1.02, so 1.025. Pero kapag wala akong sinabi, okay, mag-round off tayo ng isa. Sa board exam kasi, 1.03 yung ginagamit. So, medyo gumaya tayo doon para maging muscle memory sa inyo. Next year, or sa compre, sa board exam, hindi na kayo magkakamali, di ba? So, kasi ginaya na natin kung ano yung ginagamit sa board exam. So, 1.03 yung gagamitin ninyo. Then, sa mercury, 13.55. Okay? Or pwede rin naman 13.6. So, tanongin nyo naman ako, sir, saan sa dalawa ang gagamitin? 13.55 or 13.6? So, sa case na to, dito tayo sa 13.55. Yan, huwag kayong malito ha. Binanggit ko na. Idilista nyo na lang. Itong gusto ni sir, 13.55. Okay. Minsan kasi malaki yung diferensya kahit konting decimal lang. So, 13.55 yung gagamitin ninyo na specific gravity. So, itong tatlong to, yan yung common. Yung mga ibang nakalista dito, pwede nyo sigurong i-familiarize, pero hindi required sa uluhin. Okay? So, sa air naman, sa dulo, ang kanyang specific gravity ay 1.00. Bakit? Kasi sa gas, siya ang reference natin. Okay? Yan. Huwag nyo masyadong problemahin yan. Hindi masyadong lumalabas yung mga gas sa problem. Focus tayo sa liquid. Okay? So, next slide tayo. Okay. Punta tayo sa kasunod. Yan. Ideal gas. Ito naman ay isang mga gas. And actually, hindi na to masyadong matatouch sa mga kasunod na chapter kasi nga gas. Ano? Di ba liquid tayo? Liquid tayo, di ba? Okay. Pero, regardless, medyo daanan na rin natin para ma-recall mo. Kasi for sure na discuss na to nung senior high. So, ano yung formula sa ideal gas? Ito yung model wherein makikita natin yung relationship. Ano ba yung mga relationship between the pressure, density, gas constant, and temperature. So, yung formula na to, pinapakita niya sa atin ano yung effect ng isang property na to dun sa isang property. Ano yung effect ni temperature kay density. Ano yung effect ni temperature kay pressure. So, ito yung formula na yan. So, ano yung gas constant? So, recall natin, yan ay 286.9 joules per kilogram Kelvin.
Wherein, yung 1 joule, equivalent yan sa 1 Newton per meter. So sa formula na to, sa particular formula na to, yung temperature dyan dapat ay absolute. Pag sinabing absolute, naka-Kelvin or naka-Rankine. Okay? And yung makukuha nating pressure dyan, ito yung pressure ha, density yung nandun sa loob, yan ay dapat absolute pressure. So pag sinabing absolute, absolute pressure or absolute temperature, yan ay naka-measure from the absolute zero. So ang pinakamababang value dyan, zero. Unlike nung degree Celsius, hindi kasi absolute yung degree Celsius. Bakit? Kasi may negative degree Celsius. Yung Kelvin, walang negative yon. Kasi nga, absolute zero yung baseline. The same is true para sa absolute pressure. Ang pinakamababa dyan ay zero din. Meron kasing pressure na hindi absolute. Nagdi-negative yun. Okay. Next tayo. Okay. Bulk modulus of elasticity. So, ano itong bulk modulus of elasticity? So, si bulk modulus of elasticity, siya yung measure natin, siya yung ating scale para ma-check natin kung gaano ba ka-resistant yung ating fluid sa compression. But, di ba aware naman tayo or nabanggit ko na kanina, si liquid or particularly yung mga water, yung mga liquids natin, incompressible yan. Okay? Ibig sabihin, resistant sila sa compression. And para ma-measure yung bulk modulus of elasticity ng ating fluid, ito ang formula. dP or negative dP, d sub P, divided by differential in volume divided by total volume. So, ano yung mga variables natin dyan? Ano yung mga kailangan nating gamitin sa pagkuha ng bulk modulus? Yung d sub P or differential pressure, okay, yan yung incremental pressure change. Or, simply put, gaano ba kataas or kababa ang pinagbago ng pressure. Okay? Huwag kayo masyadong ma-intimidate sa mga formula dahil direct substitution lang most ng mga formula natin sa hydraulics. V is the original volume and differential V is the change in volume. So, gaano naman kailaki or kaliit ang itinaas or ibinaba ng volume, okay? At the same time, kung gaano din kataas o kababa ang itinaas ng ating pressure. So, yan lang yung mga gagamitin natin sa pagkuha ng bulk modulus of elasticity. So, dahil ang volume ratio is dimensionless, okay, yung nasa baba, ito, yung denominator, di ba yung change in volume, ang unit niyan, cubic meter, kapag naka-SI. Sana hindi nyo masyadong nare-reach nyo yung tinutukoy ko. Yung change in volume, gaano kalaki or kababa ang itinaas ng volume, yes, cubic meter pa din yun. Dinivide mo sa cubic meter, di-dimensionless siya. So, ibig sabihin, ang magiging unit weight natin, saan nakabase? Nandun sa taas, kung ano man ang unit nun. Ang unit nun ay pressure, di ba? Anong unit ng pressure? Pascals. Doon tayo sa normal, Pascal. Or ito, Newton per meter. Newton per meter square. Di, yan na din yung magiging unit ng bulk modulus of elasticity. Alright? Sige. So, sa mga liquids, high ang kanilang bulk modulus. So, bakit? Kasi nga, hindi masyado nagbabago, okay? Liquid density changes very little with pressure. So, kung titingnan mo yung formula natin, i-manipulate natin ng slide, di ba? Itong formula na to, kapag nire-rate natin yan, ganito ang mukha niyan. Negative differential pressure times volume over differential volume. Ngayon, kung maliit ang value ng differential volume, hindi nagbabago masyado yung volume. Na-imagine mo ba? Halimbawa, 0.00 to. Ano ang mangyayari sa numerator? Or ano yung mangyayari sa total sa EV? Diba? Imagine mo, kahit nga 10 lang, dinivide mo sa 0.0001, di ba ang laki na magiging sagot? So, ganun ang nangyayari.
Yung mga liquids natin, because liquid density changes very little with pressure, ang tataas ng bulk modulus ng liquid. Kaya nga natin nasabi na sila ay incompressible, di ba? Hindi sila masyadong nakakompress. So, opposite naman sa gas, yung mga gas, yes, di ba? Madaling i-compress yung mga gas. Siguro naman nakikita nyo yun, na-observe nyo sa mga, yun ulit, yung 1 litro ng Coke na plastic, kasalo or whatever. Kapag tubig ang nakalagay doon at purong-puno, ang hirap pindutin. Pero kapag hangin lang, di ba, kaya natin pindutin. Alright. So, yun yung bulk modulus of elasticity. Punta tayo sa kasunod. So, next tayo, viscosity. So, ano si viscosity? Ito yung fluid property that measures its internal resistance to movement. So, ano ba yung viscosity na yan in simple term? Resistance to flow. Okay? So, pasimplihin natin. Yung dishwashing liquid or yung mga motor oil, yung mga used oil, mas mataas yung viscosity nila kumpara sa tubig. Mas mataas ang resistance to flow ng dishwashing liquid ng motor oil sa water. Try nyong ibuhos yung parehas na liquid na yon sa kung saan man. Makipansin mo, mas mabilis mag-flow yung water kumpara kay oil. Kasi nga, mas mataas ang viscosity ng oil kumpara kay water. So, ano ba yung nangyayari sa loob ng mga particles natin? So, yung mga liquid kasi natin, may kanya-kanyang particles yan. Okay? And pwede natin yung i-divide sa mga layers. Halimbawa, nagbuhos tayo ng tubig. And, tapos, halimbawa, hanggang dito yung tubig. Nandito. Yung gantong, nakita mo tong sign na to, symbol na to, ibig sabihin yan, water or liquid surface. Nandyan yung surface ng liquid natin. Okay? So, mula dito sa ilalim, hanggang doon sa linya na to, wherein nandun nakatutok yung triangle, nandun yung water surface. Nandun yung liquid, hanggang doon yung liquid. Yung mga liquid natin, may mga strip yan, may mga layer yan. May mga layer yan ng mga particles. Siyempre, atomic yun, hindi natin makita by the naked eye. So, bawat layer na yon, may mga kanya-kanyang resistance yan sa pag-flow. Kasi nga, di ba, yung mga dalawang atom na in contact with each other, merong nabubuong, yes, friction. So, may resistance at na mangyayari dyan. So, si viscosity, yung mga matataas yung viscosity na liquid, mataas yung resistance. So, ang nangyayari, yung mga nasa taas, nagpo-flow, hanggang dumating ka dun sa pinakailalim, pababa ng pababa, yung kanyang flow. Bakit? Kasi nga mas mabigat yung nasa taas. Hopefully, naalala mo pa yung friction related dyan sa normal force. So anyway, hindi naman yun yung focus natin. So lampasan na natin yan. Basta alam mo na kung ano yung viscosity. Okay? Matatouch kasi natin yan mga bandang padulo pa. Mga viscosity na yan. Meron yan, pero mga bandang padulo pa. So meron yung dalawang common type or common term na associated kay viscosity. Yung tinatawag nating dynamic and kinematic viscosity. So, si dynamic, how much force is required para ma-shear yung ating fluid. Kapag kinematic naman, how fast the fluid actually moves and spreads out when the force is applied. So yung kinematic viscosity, gaano ba siya kabilis? Alright? And yung unit niya, pansinin mo, meter squared per second. So, para siyang velocity na parang hindi. Kasi nga, square. Kasi kung titingnan mo, ano yung mini-measure? How fast. Okay, so yung speed ang ating mini-measure dyan. So, yan si kinematic viscosity. And yung kinematic, may relationship yan sa dynamic viscosity given by this formula. So, si kinematic viscosity is equivalent to dynamic viscosity divided by the density. Okay? So, tandaan nyo na yung formula na yan. Medyo rare naman natin magamit to, but anyways,
at least nandun siya sa back of your mind. Diba? Tsaka mali mo, may lumabas na isang problem. Yan yung gagamitin ninyo. Okay, so that is the viscosity. Next, okay, surface tension. So, ano ba tong surface tension na to? Okay, so punta tayo ngayon sa last. Okay, last na to, na property ng fluids. So, yung surface tension and capillarity. So, ang focus natin dito is capillarity, pero medyo daanan natin si surface tension. So, si surface tension, similar yan sa capillarity, and yung particular na usual na nakikita nating application or mau-observe yung surface tension, yung mga insekto na lumulutang sa tubig, di ba? Sa surface tension yon. Kumbaga, nagkakaroon ng interaction yung mga legs nila dun sa liquid. That's the cause kung bakit sila lumulutang. Pero dito sa ating discussion, mas pagtutuunan natin si capillarity. Okay? So, ano ba yung capillarity na yan? So, meron tayong dalawang concept na magagamit or nagkukos nitong capillarity na to. Yan yung cohesion and yung adhesion. Pag sinabing cohesion, yan yung force na nagkukos para sa molecules ng same liquid na mag-attract, na magdikit. Yan yung dahilan kung bakit kapag may mga droplets tayong nilagay sa table na magkakatabi, di ba? Parang sinisip-sip nila yung isa't isa. So, cohesion yon. Kapag magkaibang substance naman, for example, wag na tayong lumayo, yung liquid doon sa wall nung glass kung saan siya nakalagay, example yung nandito, yan nilagay mo sa glass. So, nagkakaroon kasi ng attraction yon. Okay? Yung attractive force between the liquid and nung material kung saan siya nakalagay, typically yung mga container nila, ang tawag natin doon, adhesion. Yung pinagsamang effect ng dalawa, ni cohesion and ni adhesion, ang tawag natin doon, capillarity. So, ano ba yung capillarity na yan, to be exact? So, ito yung height. Ito yung depression or yung height wherein the liquid arise or bumababa, okay? Dahil sa cohesion and adhesion ng mga molecules. So, tingnan nyo ito. Okay? Kapag adhesion, if you can see, ito yung initial water level, di ba? Umangat siya. Alright? Ito naman, kapag yung adhesion is greater than cohesion, ganito yung nangyayari. Kapag si cohesion naman is greater than the adhesion, bumababa. So, tingnan natin itong mas linawin natin ng konti. So, kapag meron kang wetting liquid, ano example? Yung water. This happens, or yung cause niyan ay concave shape, curving upward at the edges. Ito yon. This happens when the force of adhesion, ibig sabihin, mas na-attract yung liquid doon sa kanyang container kumpara doon sa liquid to liquid. Mas gusto niyang dumikit sa container kaysa magsama-sama sila ng mga kalahi niya, di ba? So, umaangat siya. Kumbaga, ako na lang yung lalayo, parang ganun yung atake niya. Lalayo siya sa mga kapwa niya, didikit siya sa wall. So, that happens when adhesion is greater than cohesion sa mga wetting liquid like water. Kapag non-wetting liquid naman, example yung mercury, so adhesion is greater than cohesion, mas gusto ng liquid, adhesion is less than rather, cohesion, mas gusto ng liquid na sila yung magsama-sama. Okay? Ayaw nila sa container. Ang nangyayari, convex. So, observe nyo ha, convex. Bumababa yung level. So, yung H natin, saan natin measure? From initial level, papunta dun sa equinoncave niya. Okay? So, observe pa natin yung ibang figure. So, kapag wetting liquid, this happens. Then wetting. Ngayon, tinan niyo yung actual. Ito yung mercury, ito yung water. Diba? Amazing, right? Okay? So, yan yon. Now, ano yung isinosolve natin dito? So, sa capillarity, usually, ang pinapahanap dyan ay yung H. Right?
Si H yung pinapasolve sa atin. So, ano yung formula nung H na yan? Ano yung formula ni H? Okay. So, si H, height yan ha. Baka naman magtaka, ano yung H na yan? Height yan. 'Di ba? Distance, length. So, yung H, equivalent yan. Hindi ko na nailagay dito. So, isulat nyo na lang. Is 4 sigma cosine theta over gamma times d. So, isa-isahin natin ano yung mga variables na nandyan. Ano si sigma? So, yan ay surface tension. Okay? So, attractive force yung surface tension. So, ano si surface tension? Ano ang unit ni surface tension? PA, Pascal, or, syempre, dun tayo sa basic, Newton per meter squared. So, ano naman yung cosine theta? Ang tawag natin dyan, sa theta, specifically, contact angle. Okay. Ngayon, ano yung contact angle na yan? So, example natin, yung water, ang contact angle ng water ay 0. Okay? 0 for water. For other liquids, usually, i-given yan sa inyo. So, hindi nyo kailangang i-overthink. Kapag ibang liquid, kerosene, mercury, sasabihin sa inyo or ibibigay sa inyo yung kanyang contact angle. But again, kapag water, 0. Now, ano yung itong part na to? 'Di ba unit weight 'yan? So, alam mo na yung unit weight. So, ano yung unit niyan? Newton per cubic meter. Ano yung D? Okay? Diameter. Ang unit ng diameter, yes, naka-meter. Okay. So, usually, direct substitution din yan kasi binibigay. Binibigay yan sa atin sa mga problem sets o sa mga problem solving. Ngayon, i-derive natin. Paano nakuha yung formula na yan? Saan galing yan? So, I urge you to understand and aralin kung paano to dinederive dahil kinuha lang ito sa statics. Okay? Statics lang to. Summation ng forces lang to. Yung formula na yan. Okay? Sige, kunin natin na. Derive natin. Okay, so dito natin ilagay yung ating wait lang ha. Dito natin ilagay yung ating yan. So dito natin ilagay yung ating derivation. So okay, formula natin, H is 4 sigma cosine theta over unit weight times the diameter. Now, kung naalala mo, previously, sana naalala mo, ito yung, ganito yung mukha niya. Diba? Yung naka-concave yan, oh. Yan. Sige na, kunin ko na nga lang yung figure. Pangit ko mag-drawing. Kunin natin to. Kaya ba? Payag ba siya na kunin natin? Pumayag ka. Alright, pumayag. Yan, tabunan natin yung pangit kong drawing. Okay. So, ito na. Itong part na to, ay, ayaw mo sulatan. Wait lang. Itong part na to, ano? Yan. Itong part na yan. Okay, itong shape na to. Yan. Struck natin. Kasi nandyan yung H. Di ba si H yung gusto natin makuha? Yan yung pinapahanap. Gaano kataas yung rise, yung capillarity rise. Kapag binaba, ganun din naman, same lang naman yung mangyayari. Same lang yung derivation, same lang yung formula na gagamitin. Kahit ito, yung, kumbaga kahit baliktad, same lang yan. Okay? Nag-invert lang, kumbaga. But all in all, same lang yung effect. So, doon tayo sa pataas. Okay. So, dahil si H yung gusto natin, kunin natin yung strip na yan na merong H. So, ibig sabihin, itong part na to, yung may ganito. Yan, yung may ganito. Yan, di ba? Okay, yung may part na ganyan. Okay. So, this part, ang height niyan, H. H. Now, hindi niya masyado nakikita sa view na to, but alam natin, di ba?
Yung ilalim na to, circle. Diba? Circle yon. Circle yon. Lagyan natin, medyo pa-circle natin to. Right? Saan na ba yan? Basta circle siya. Gets mo na yun. Yan, circle. Yan. Pangit kasi. Kasi gandahan ko yung sulat. Lagyan natin ng mga lines. Right? So, yun o. Yun o. Nakita mo? Okay. Tapos, lagyan na lang natin nakapag-ganon. Pagpasensyahan mo na. Okay, so ito na. Circle yung ilalim. Now, ano po yung mga forces na nag-act dito? So, note mo, nakalagay ito sa loob ng glass tube ha. Ibig sabihin, may mga walls dyan. Hindi ko na lang i-drawing. Pangit ako mag-drawing eh. Pero yung strip na yan, ito yon, right? So, may mga pagganon pa yan sa kabila. May mga pagganon pa yan. Nagets mo naman na may pagganon. Alright? Hindi ko na ilalagay. Okay. So, ano yung mga forces na nag-act dito? So, unang-una, yung strip na to, meron niyang bigat. Okay? So, meron tayong downward force, which is yung weight. Diba? Yung mass times yung gravity, yung weight, which is yung weight na yan, okay, equivalent yan sa density times G, or pwede rin naman, unit weight times volume. Sana naaalala niyo, di ba? Unit weight times volume. So, yan ang value ng weight. Now, ano yung kumukontra? Okay? Basically, itong weight, yan yung cohesion. Yan yung force that will keep those liquids na magdikit-dikit. So, alongside with gravity, lahat ng yun, pinupush siya pababa. So, yan yung force na downward, yung weight. Dito ha, yung itong particular object na to, ito na yon, yung force dyan, yung weight. So, lahat naman ng object, halos, may weight yan. Kaya lahat ng mga free body diagrams, lagi may kasamang weight yun, most of the time. So, ano po ang kumukontra kay weight? Ano yung dahilan bakit may umangat? Diba? May umangat sa gilid. May umangat sa gilid. May humihila dyan. Hindi naman gagalaw yung isang bagay nang walang gumagalaw, di ba? Kaya umangat yan kasi nga may humihila sa kanya pataas. Ano yung humihila? Yes, nasa formula. Yung surface tension. Si surface tension, siya yung nagkakos nung adhesion. Yung adhesion, siya yung, di ba, siya yung attractive force between the liquid and nung container. So, yun yung humihila. Saan siya umi-effect? Okay? Sa palibot. Sa palibot po. Paano natin nasabi na sa palibot? Kasi nga, concave, di ba? Di ba pag ganun? Oh. Kaya siya nag-concave kasi nga, nasa gilid lang yung hila. Walang humihila sa gitna. Kung lahat po yan may humihila, dapat yung gitna umangat din. Hindi umangat yung gitna. Naka-concave nga eh. Ibig sabihin, yung hinihila lang nung surface tension, yung nakadikit lang sa wall. Yung nasa gilid lang. So, yung nasa gilid lang, siya lang yung hinihila. So, basically, ganito yung nangyari. Saan nag-act yung surface tension? Yes, nandun lang sa around the circumference. Dahil circle yon, sa circumference siya nag-act. So, hopefully, nagigets yung premise, ha? So, si weight, ito yung formula. Si surface tension, siya yung nagkukos ng ganitong movement. Yan. Right? May pa ganun. Bakit natin pasabing hindi siya pataas? Sir, paano mo nasabi na yung force na humihila, alright, hindi pataas? So, itong araw na to, ito lang yung sinasabi kong effect, di ba? Kasi nga, umangat. Bakit hindi siya gumigilid? Kasi nga, may wall. Pero, paano natin nasabi, sir, na may angle? Well, tingnan mo yung surface. Pag ganun. Kailan natin masasabi na pataas lang siya directly? Kapag pataas lang po yan, right? Di dapat pantay lang. So dahil tumagilid yan, yung resultant ang tinutukoy natin ha, yung resultant ng force natin, ibig sabihin, nakatagilid.
Okay? And meron niyang mabubuong angle. So yung angle na yan na yung tinatawag nating contact angle. Di ba nabanggit ko na kanina yung contact angle? So bawat liquid may kanya-kanyang contact angle yan. Okay, na related din sa surface tension. Ngayon, kung gusto nating mag-summation ng forces, alright, ano ang kailangan natin? Yung naka-vertical only. So si contact angle na yan, okay, yung kanyang vertical component, ito na yon. Siyempre, may horizontal component din yan. Ay, sir, yung horizontal po, hindi naman natin kailangan. Kasi nga, may glass tube. So, yung kahit may horizontal force pa yan, sino ang magre-resist ng horizontal force? Di ba yung glass tube, yung wall? Eh, yung vertical, sino magre-resist? Di ba wala? Yung weight lang. So, yung vertical kasi, hinihila siya pataas. So, sino ang kumukontra sa kanya? Yung weight. Yung pa-horizontal, sino yung kumukontra sa kanya? Yung wall. So, hindi natin concern yung horizontal. Yung concern lang natin si vertical. So, yung contact angle natin or yung surface tension natin na naka-inclined, kukunin natin yung vertical component. Ito na yon, yung mga violet na nag-a-act saan? Sa circumference, as I have said earlier. Eh di ang gagawin mo dyan, magsa-summation ka lang ng forces. Magsa-summation tayo ng forces, vertical. Wow. Medyo nakikita mo na yung future, di ba? Kasi may mga summation forces na eh. May pataas na force, may pababa. So ano yung pataas? Yung surface tension. And then, kunin natin yung kanyang vertical component. Sige, lagyan natin na. Ito yung force. Ano yung vertical component? Ito. Nasaan yung angle? Ito. Baka sabihin mo, sin theta yan. Cosine. Bakit? Kasi nga, ito yung force. Nasaan yung kinukuha nating component? Adjacent. Sana get nyo na yun, di ba? Kapag adjacent ng force yung kanyang angle, okay, and gusto mong component is yung adjacent niya, cosine tayo. So, cosine theta. So, kapag opposite, i-is sine. So, kunin natin yung vertical component. So, sigma cosine theta. Now, kung papansinin mo, itong sigma, pangit naman ang sulat ko sa cosine. So, si sigma, ang unit niyan is Newton per meter square. Right? Newton per meter square ang kanyang unit. So, area. Diba? Nag-a-act siya sa area. Now, kung papansinin natin yung mga arrow na to, ano yung mga tinatamaan ng arrow? Di ba yung circumference? So, ibig sabihin, nade-distribute yung pressure na to, yung force na to, yung stress na to, yung Newton per meter squared. Nade-distribute siya. Saan siya nade-distribute? Doon sa palibot. Okay? So, bigyan natin kayo ng analogy, simpleng analogy. So, halimbawa, okay, yung ballpen ko na to, kapag nakapatong itong isa pang ballpen dyan, ano nangyayari sa force? Diba concentrated? Okay? Eh, paano kung nakahiga? Ang tawag natin dyan sa statics, di ba, UDL or Uniformly Distributed Load. So, anong ginagawa natin? Halimbawa, ito ay may weight na 5 kN per meter. Okay? Tapos gusto mong gawing point load. Di ba, minumultiply natin sa length? Okay, so hopefully na gets nyo yung nangyayari dyan, di ba? Okay? So, yun ang ginagawa natin para ma-distribute. Kinukuha natin yung force, eh dinidistribute natin, nagiging, okay? Kapag UDL, nagiging point load. Kumbaga, basically, kung gusto nating i-distribute yung isang force, yung isang stress, i-multiply lang natin kung saan siyang location, kung saang length, kung saang area siya nag-a-act. So, yung sigma or yung surface tension, nag-a-act siya sa circumference. So, multiply natin siya sa circumference para ma-distribute. Ganun yun ha, ganun yung atake natin sa mga problems. Yung mga in-explain ko ngayon, hindi po ito dito lang sa particular scenario na to. Ma-apply nyo to sa ibang parts ng ating chapters, sa mga ibang sample problem.
Ganun yung concept ng pagdidistribute. Okay? Cosine theta times circle yun, di ba? So, saan nakadistribute? Di ba sa paligid lang, dito lang, sa mga gilid-gilid lang? Ano yung circumference? Right? Yes. Kung meron kang radius, let's say ito yung radius, di ba? Yes, 2 pi r. Okay? Di ba? Nakakuha mo? Or, kung gusto mong naka-diameter, sige, diameter tayo. Kasi sa formula natin kanina, naka-diameter yon. Pi d. Pi d. So, ibig sabihin yung sigma, naka-distribute na sa circumference. So, ano ang kumukontra? Yung weight. Ano nga si weight? Gamma times volume. So, lagay natin, unit weight. Kasi sa formula natin kanina, may unit weight, di ba? Okay, unit weight. Ano yung volume? Now, observe mo to. Although may naka-concave naman na part, maliit lang yun. Huwag kayong mag-alala. Sobrang liit lang nun. So, kung i-generalize natin, itong shape na to, ito ay cylinder. So, in-neglect na natin yung part na naka-concave para hindi tayo mamatay. Okay, mapagod. Pero kung titingnan mo naman dito sa ating figure, hanggang saan lang yung H? So, check natin ha. So, baka mag-marito, sir, bakit hindi natin sinama yung concave? So, hanggang saan lang po ba yung H? Yan, ano, hanggang doon lang, oh. Ayaw, nakita mo. Nakita mo? Okay? So, rectangular yung shape niya. Rectangular, cylindrical. So, ano yung volume ng cylinder? Wala na to. Basic na sa ito, di ba? Pi r squared h. Okay? Pi r squared h. Eh, naka-diameter tayo. Eh, di gawing diameter. Ano nga yun? Anong katumbas niyan? Pi r squared, area yun, di ba? Okay, gawin nating area na naka-diameter. Pi over 4 d squared times height. Uy, siguro naman nakita mo na yung height dyan. Nakita mo na? Alright, nakita mo na? Okay, nakita mo na. So, gusto nating i-isolate yung height. Pero before natin gawin yon, cancel muna natin yung mga pwedeng i-cancel. For example, yung pi. Okay, ano pa? Yung d, bawasan natin. Dalawa eh. D squared, magiging d na lang. Now, simplify natin, isolate natin yung h. This will become, yung 4 dito, mapupunta doon sa numerator. Hopefully, hindi ko na kailangan pang ipalawakin to ha. Guess nyo na yun ha. Magiging 4 sigma cosine theta over yung numerator dito, ilagay natin sa denominator, gamma times d. That's is equal to h. So, ito na yung formula natin. Or dito nakuha, na-derive yung mahabang formula na to. Okay. H is equal to 4 sigma cosine theta over gamma t. So, hopefully, medyo nasundan nyo kung paano na-derive yung formula. Again, kumuha tayo ng isang strip, cylindrical strip, or basically yung part na kung saan nandoon yung H. So, ito yon. Then, check natin ano bang force ang nag-act sa strip na yon, sa cylinder na yon. Merong pababa, yung weight. Ano yung pumaakyat? Yung surface tension, which is kada liquid may kanya-kanyang angle yon, tinatawag na contact angle, yung naka-slant. Pero, kapag magsa-summation tayo ng force, hindi natin kailangan yung slant. Kasi nga, kailangan lang natin vertical, vertical, horizontal, horizontal. Si horizontal, hindi natin kailangan. So, kinuha lang natin yung vertical component. Alright? Then, chinek natin saan ba nag-act yung surface tension na yon. Pero syempre, ginawa natin yung cosine theta para may vertical component. Yung surface tension kasi na yun, naka-slant pa yun nung una. Okay? Tinimes natin sa cosine theta para naka-vertical na siya. Alam niyo na yan. Then, tinimes natin sa length para ma-distribute. Okay? Kaya may pi d. Equate natin sa weight. Tapos, ang problema mo. Makukuha na natin yung relationship ni H, ni surface tension, ni theta, ni gamma, at ni d. Happy ka na? Okay, sana happy ka na. Mag-solve na tayo ng mga sample problems.